Nagbabantay lang ako sa pamangkin ko sa ospital. May taong lumapit sa akin at nagsabing, "May boyfriend ka bang namatay? May nakikita kasi akong lalaking dikit ng dikit sa'yo at kanina pa nakasunod sa'yo." Magandang gabi Dan, ako nga pala si Abigail, 35 years old ng Quezon Province. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay maaaring makapagbigay ng takot sa inyong taga-subaybay ngayong gabi. Hindi ako naniniwala sa albularyo kahit na may nararamdaman ako at nakikitang kakaiba. Isang araw, inutusan ako ng ate ko na pumunta sa kakilala niyang albularyo para patingnan yung damit niya. Yung albularyo na yon ay sikat sa lugar nila dahil sabi nila, malakas at mahusay siyang manggagamot. Na-feature na rin siya noon sa TV kasi siya yung nakapagpatigil ng sunod-sunod na suicide ng mga preso sa isang kulungan. Pagpunta ko doon, tinawas niya ang damit ng ate ko nang biglang may binulong yung anak niya sa kanya. Ang sabi, tawasin din daw ako kasi nangingilabot kanina pa yung anak niya sa akin. Hiniling ng albularyo na tawasin ako. Hindi ako pumayag. Ang sabi ko, hindi ako nagpapahawak sa mga albularyo. Pinilit ako ng albularyo at binigay ko yung sombrero ko na suot ko. Doon sinabi niya na may gabay daw ako. Nakasanib na sa akin at 3 sila. Isang babae at 2 lalaki. Ang sabi ko, sige po, patanggal ko na rin para isang lakaran na lang. Ang sabi niya, hindi niya raw kaya. Masyadong malakas, tsaka nakasanib na raw sa akin ng sobrang tagal na. Kung mag-aaral daw ako mangkulam, isa raw ako sa pinakamalakas na mangkukulam. Ayaw daw nila akong mag-asawa. Yayaman daw ako basta hindi ako mag-aasawa. Hindi ako nagkwento sa albularyo about sa tatay ko na ilang beses nang nag-50-50 at tinaningan ng doktor na oras na lang daw ang bibilangin. Pero milagrong nakasurvive ang father ko, Dan. Halos lahat ng doktor na humawak sa father ko ay hindi makapaniwala na nakasurvive ang tatay ko. Kaya nagulat ako nung sinabi ng albularyo na, ikaw ang dahilan kung bakit humaba ang buhay ng tatay mo. Karugtong siya ng buhay mo. Pati siya, pinoprotektahan ng mga nakasanib sa'yo. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Isang halik sa hangin, sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagdurugo. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling na mayroong pag-asa pa ba. Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon, ibalik pa ang kahapon, kasama ko siya nung ako'y masaya. Nung ako'y masaya. Nung ako'y masaya. Nung ako'y masaya. Ang totoo niyan, Dan, bata pa lamang ako ay nararamdaman ko na sila. Actually, akala ko nga isa lang, marami pala sila. Hindi ko po ma-explain ang feeling, yung tipong hindi ka nag-iisa sa katawan mo. Mabigat, pero ramdam kong
hindi nila ako ipapahamak. Kusa po silang tumutulong sa akin. Nagpa-medical na rin po ako at nagpa-psychologist dahil sa hindi ko maipaliwanag na nangyayari sa akin. Negative po at normal lahat ng result ko pati na sa psychiatrist. Wala po akong delusion or schizophrenia. Social anxiety lang ang sinulat ng psychiatrist. Sabi ng kakilala ni mama na pastor, kailangan ko raw ng deliverance. Pero alam ko pong hindi ko po kakayanin. Alam kong marami nang nakatagong sakit sa katawan ko. At pag nawala sila, magsisilabasa na lahat ng sakit ko. At pinatotohanan yon ng albularyon tumingin sa akin. Kahit hindi ko sinasabi sa kanya, ang sabi pa niya, one body na raw po kami. Kahit anong gawin ko, hinding-hindi na raw po sila aalis. Alam mo, Dan, akala ko before nababaliw na ako or may sakit ako kasi may nararamdaman talaga ako na unusual. Sa albularyo ko lang talaga nalaman kung ano ang tunay na nangyayari sa akin. May mga pagkakataon pa nga na kapag galit ako sa isang tao, may nangyayari talaga sa kanilang masama. Una, sa boyfriend ko. Hindi ko alam, gumala pala yung boyfriend ko na hindi nagpapaalam. Siyempre, galit na galit ako. Nung pauwi na siya, nalaglag siya sa pick-up, Dan. Hindi makapaniwala ang mga kasama niya kasi imposible daw na malaglag siya nakahawak siya at nasa bandang gitna pa siya. Parang may tumulak daw sa kanya na sobrang lakas. Ayon, diretso sa ospital dahil duguan ang ulo. Every time na may ginagawa siyang mali sa akin, panigurado may mangyayari sa kanyang masama. Tapos pati kapitbahay namin na nilaso ng mga aso ko, nakatikim din ng galit nila, Dan. Galit na galit ako nun. Alam kong siya yun kasi nilaso niya ang sarili niyang aso. Sabi ko, sige lang, maghintay ka lang. Ayun, after 2 days, humingi ng saklolo sa loob ng bahay nila. Natumba kasi na-stroke. Namatay din after. Ilang beses na rin ako nakapagbitaw ng masasamang salita sa sobrang inis sa mga motor na maiingay na dumadaan. Madisgrasya ka sana. Ayun, natutumba sila sa motor nila. Tapos sa isip ko, ngumingiti ako. At walang pakialam kung anong nangyari sa kanila. Marami pang mga instances pero mahirap nang isa-isahin pa. Nararamdaman ko ang mga gabay ko. Yung tipong hindi ako nag-iisa palagi. Feeling ko may nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Lapitin din pala ako ng mga engkanto at spirits. Yung tipong nagbabantay lang ako sa pamangkin ko sa ospital. May taong may third eye ang lumapit sa akin at nagsabing, may boyfriend ka bang namatay? May nakikita kasi akong lalaking dikit ng dikit sa'yo at kanina pa nakasunod sa'yo. May kapre din na nakasunod sa'yo. At kahit saang lugar ako pumupunta, sumasama sa akin ang mga kaluluwa o engkanto hanggang sa bahay. Hindi ko po alam kung ito ay sumpa o biyaya. Kaya hanggang dito na lamang po at ingat po sa lahat. Ang kwentong ito ay kwento ni Abigail. Tatlong oras bago sumikat ang araw, dumadalas-alas ka na sa pagtalaw. Duman-duman ka din limang sa akin, silid mga laman loob sa takot nanginginig. Isang sekretong matagal ko tinago, isang mundo'y aking naging gaguyo. Pinapasok ko sa aking tahanan, ngayon inilalang ang sinaw mong galano. Ipinangakap mo sa kadang ang pato. Pinagbabawal na pag-ibig to, akala ko umiilas ko na ang utak ko.
At yan nga ang kwento ng ating kapamilya na si Abigail na nagpadala sa atin ng sulat dito sa Love Letters. Kwento mo kay Dan na medyo pasok sa month of August na ghost month, no? Medyo nakakatakot, tas medyo mababa pa naman yung boses ko ngayon. So sorry guys kung medyo natakot kayo. Hindi ko sinasadyang manakot. Medyo sumakto lang na ganun yung kwento ni Abigail, tapos medyo mababa ang boses ni Kuya Dan ngayon. Anyway, Abigail, no, paano ba? Medyo creepy nga itong kwento mo, pero at the same time, meron lang akong ilang naisip, no, na parang pwede mong gawin, since parang, kasi alam mo yung mga ganyan, the more na naniniwala ka, the more na nangyayari. So parang mas lalo mo siyang na-attract. Lalo na nung na-accept mo na siya, na parang nagkaroon ka kasi ng validation galing dun sa albularyo na parang kaya pala ganun yung nararamdaman mo ever since you were a child. Kasi nga merong mga nakabantay sa'yo, no? May nakadikit na sa'yo, as one body na nga daw kung tawagin. Pero kasi nung lalo nang feeling ko mas lalo siyang nagmamanifest. Kasi parang naniwala ka na oo nga, baka nga dahil sa kanila. So yung mga naiisip mo sa ibang tao, nagkakatotoo, no? Pwede kasing coincidence, pero hindi natin alam, no? Yan yung mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Pero since marami kang nabigay na example na nagkatotoo yung mga iniisip mo sa mga tao, pero napansin ko, medyo nag-iignite siya, no? Nagmumula siya sa galit. So, if ever, baka kailangan mong mag-distress, no? Kumbaga, magpalit ka ng pagtingin sa paligid, no? Ng mindset na baka pwede mong gamitin yun sa mas positive na paraan, no? Kasi, yeah, I get it. Napatunayan mo kasi parang nanggigigil ka tapos may nangyayaring masama sa kanila. Parang, at some point, parang nakaka-amaze. Pero kung iisipin mo ring mabuti, may mga nangyayaring masama dun sa mga tao. And kahit naman gaano kasama yung tao or may nagawa sa yung pagkakamali, hindi mo naman nanaisin na parang mag-wish ng masama towards them, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung simpleng, 'di ba? Kung sakasakali na mangyari nga iniisip mo, pwedeng simpleng injury lang or pwedeng simpleng sakit lang. Pero what if hindi mo na makontrol or hindi makontrol ng mga pinaniniwalaan mong nakasanib sa'yo at tumodo, no? Wala pa rin tayong karapatan na tayo yung mag-wish ng masama sa tao or alam mo yun, parang ipag-pray natin or i-dictate natin na mangyayari sa yung masama. Kumbaga, hindi pa rin tayo dapat umabot dun sa level na yun kahit pa may nagawa sa atin yung isang tao. Kasi lahat ng tao ay mayroong pagkakataon para magbago. So, kung yan yung nararamdaman mo, let's try to look at it sa ibang angle naman na baka sakali, no? Kasi baka malakas kasi yung manifestation powers mo, 'di ba? So, bukod dun sa mga nakwento sa'yo na nasa katawan mo na raw, baka malakas ka din talaga mag-manifest. Ako siguro hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan, pero parang ako naman, ang personal ko namang experience is yung manifestation, which is parang medyo nagbabangga dun sa sitwasyon mo, no? So, if you try to think positive things, no, or mag-isip ng mga mas makakabuti para sa ibang tao at magkatotoo, then that's good and well, 'di ba? Mas okay 'yun. So, try mo lang iganon, no? Sabi nga ni Zenaida Sepa, meron tayong free will, gamitin natin ito. Sana wag ka ring magpasakop masyado dun sa nalaman mo. Kasi hindi natin alam mahirap pag-usapan tong bagay na to kasi merong mga eksperto talaga sa ganitong usapin. Pero ang akin lang, Abigail, wag mong hayaan na parang negative thoughts yung kumain sa isip mo or sa nararamdaman mo or sa katawan mo towards sa ibang tao. At nararamdaman mo may kapangyarihan ka doon kasi parang mali yun, no? Parang hindi tama kung ganun yung pagkakagamit mo ng abilidad na meron ka. So, yeah, just think 10 times, 20 times, 50 times
kapag meron kang galit or meron kang naiisip towards sa ibang tao. And then, tsaka mag-wish ng kung ano man. Pero sana, para sa ikabubuti nila. Okay? Or, para mas madali, palipasin mo na lang. No? Mas okay yun. Mas magaan sa pakiramdam. Walang nangyari dun sa tao. Alam mo yun, natapos yung inis mo sa kanya. So, I think that's better. No? At lagi kang mag-iingat, Abigail. Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. At ikaw rin, kapamilya, kung meron ka rin kwento na katulad naman ng kay Abigail, medyo creepy. Medyo papunta ng ghost month o kaya ng November, no? Okay din, pwede rin, no? Hindi lang pag-ibig ang pwede natin pag-usapan dito. Kahit anong kwento ninyo, makikinig si Kuya Dan. Kaya naman, until then, kwentong masaya, may kilig, may drama, or may takot. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye! Mapapauwi